Nagbabagang balita, mga Pinoy, yayaman na sa 2024. Follow sourcing program, wala nang atrasan. At panibagong low pressure area, binabantayan ng pag-asa. Sa showbiz news, Joey De Leon, aapak na sa mundo ng Channel TV. As a sport news, alamin natin ang sikreto ng Ateneo sa tagumpay. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito po kami upang maghatid sa inyo ng mga sariwang balitang aming nakalap sa araw na ito. Ako po si Robinson Cordero. At ako naman po si Rina Osis. Ito ang TV Patrol. Sa taong 2024, yayaman na umano ang mga Pinoy at matutuldukan na ang kahirapan. Ito ang pag-asang nakikita ni Vice President Jojo Marbina at Gawad Kalinga Tony Melate. Ayon kay Binay, ang pamahalang Aquino ay nagpupursige upang mabigyan ng sariling tahanan at kabuhayan ang mga mahihirap sa bansa. Sinabi naman ni Meloto na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang mapaglaanan ng sapat na tulong ang mga mahihirap. Ang Gawad Kalinga ay may 2,000 komunidad at hindi lamang pabahay ang ayuda para sa mga mamamayan, kundi livelihood programs gaya ng paggawa ng furniture, damit, pagkain, upang maturuan ang mga mamamayan na kumita at magpatuloy sa pag-unlad. Samantalang wala nang atrasan ang pagpapatupad ng outsourcing program ng Philippine Airlines. Ito ang mariing pahayag ni PAL President Jem Bautista matapos tanggihan ang alok ng mga tinanggal na empleyado na bumalik sa dating trabaho kapalit ng pagpigil sa outsourcing program. Aniya, walang karapatan ng mga inalis na manggagawa upang pilitin ng management na muli silang tanggapin at magpataw ng kondisyon sa kumpanya. Dinagdag pa niya na hindi itong makatarungan para sa mga service providers na tumiyak sa paglipad ng PAL sa loob ng isang araw na malagay ito sa panganib at harassment kung ibabalik ang mga tinanggal na manggagawa. Sa kabilang dako naman po, nakalayo na sa bansa ang bagyong jet, pero sa low pressure area ang minamanmanan. Ayon sa pag-asa, ang low pressure area ay nasa layong 660 km silangan ng Visayas. Ngunit pinalalagay din na hindi ito madidevelop o mabubuo kung hindi magbabago ang takbo. Bunsod nito, nagbaba ng storm signal ang pag-asa. Sa signal number 1 na lamang sa Ilocos Sur, La Union, Zambales at Pangasinan. Inaasahang mararanasan sa mga naturang lugar ang lakas ng hangin 45 to 60 km per hour sa loob ng 36 na oras. Bagamat si Ken ay nasa kanlurang bahagi ng Philippine Sea, makakaranas pa rin tayo ng ulan dala ng habagat. Pumunta naman po tayo sa sports news. Pepito, pasok! Magandang recruitment program susi ng Ateneo. Kung may mga bagay na siyang pinaniniwalaan ni Ateneo coach Norman Duck, kung bakit muling nagtagumpay ang Eagles sa 74th UAAP season. Ito ay ang magandang recruitment program at ang mga determinasyon ng mga nakukuhang manlalaro. Hindi naman nabigo ang Ateneo dahil isang talo lamang kanilang dinanas sa 14-game elimination sa kamay ng Adamson sa score na 46-62. It's probably a blessing in disguise with us because it gave us new hunger and new fire. Paliwanag ni Norman Duck. Tunay ang nangyari. Dinalo nila ang UST sa score na 69-66 sa Final Four at laban sa FEU ay bumalik ang tikas ng laro ng kanyang bataan tungo sa 82-64 at 82-69. Panalo para sa 2-0 sweep. Ako si Pipito Santos Jr. nag-uulat. Back to you. Samantala, bisitahin naman natin ang mundo ng showbiz. Michelle, i-report mo. Joey, aapak sa bakuran ng DOS. Bukod sa mga artista at riders ng Startalk, mga artista at celebrity, pinasalamatan din ni Mr. Joey De Leon. Samantala, huwag kayong maggulat kung makikita natin siya sa mga shows ng ABS-CBN at malapit na ito para sa promo movie nila na pagbibidahan ng mga Sara Geronimo at Gerald L. Anderson. Dahil kasali siya dito bilang ama ni Sara. Ayon kay Joey, favorite niya si Sara kaya tinanggap niya ang proyekto na ito. At sa kabilang dako naman, Miss Sam si Suksuk, kumpirmadong kapamilya lang. Mainit na sinalubong
tinanong si Miss Chamsi kung anong proyekto ang gusto niyang gawin kung bibigyan siya ng pagkakataon. Ayon kay Miss Chamsi, gusto niyang Chamsi. Chamsi. Gusto niya maging host sa isang home over show or travel show. Ako po si Miss Ruth A. Rivera, nag-uulat. At para naman po sa mahilig lumabas sa kanilang tahanan at mga motorista, alamin natin ang weather news mula kay Kuya Philip. Maraming salamat. Ayon sa lagay ng panahon, may low pressure area diamantayan ng Pag-asa. Ito ay may lakas na 50% lamang. At ito ay may posibilidad na hindi tumama sa Pilipinas. Ngunit kung ito man ay tatama, Stop ko na. nasa Pag-asa area at tatama ito, mararanasan natin sa Yung. Biyernes o sa Sabado. Asa? Asahan natin ang magandang panahon at maulan na panahon sa Northern Luzon at sa Baguio. Asahan din natin ang magandang panahon sa Metro Manila. Kung ano ang nararanasan natin kahapon, ay hindi yung maasahan natin ngayon. Bigyan. At may namataan ng Pag-asa na may low pressure area sa may bandang Visayas. Ngunit ito ay may posibilidad na hindi matuloy. At kahit ito ay hindi man matuloy o hindi man mabuo na isang bagong bagyo, natihin pa rin natin ang pagiging handa o pagiging alerto. Ako po si Benvito Mark Philip, patron ng Pilipino, at nagsasabi sa bawat pagsubok ng panahon, lagi tatandaan na buhay ay weather. At yan po ang mga balita sa aking nakalam sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Robinson Cordero, ang inyong lingkod. Pinakasis naman po.